May kasabihang ang pagmamahal daw ay walang kinikilalang lahi. Love knows no race, ika nga sa wikang Ingles. Marami sa mga kababayan natin ang ikinakasal sa mga dayuhan, karamihan dito ay sa mga Amerikano. Marami sa kanila ang sinuswerte at nakakatagpo ng mga lalaking hindi lamang nag-alay sa kanila ng tunay na pagmamahal, kundi natulungan din sila para makaangat sa buhay at may dala sa ibang bansa, ganun din ang kanilang mga pamilya. Subalit sabi nga, hindi lahat ay sinuswerte dahil may mga kaso din ang naitala ng mga Filipina na namamatay sa iba't ibang bansa at ang salarin ay ang kanila mismong mga asawa na nangako na sila iingatan at mamahalin hanggang kamatayan. Ito ang masakit na sinapit ng isang Filipina sa kamay ng asawa nitong sikat na aktor at direktor sa Sweden noong 2018. Ang inakala ni Mylene o Maymay na fairy tale ay nagkaroon ng masakit na katapusan dahil sa namatay ito sa kamay ng lalaking nagpakilalang si Prince Charming at nagdala sa kanya sa Sweden. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Mahiyain, mahinhin at mabait. Ganyan ilarawan ng mga nakakakilala sa kanya si Mylene Conde Sinambong o Maymay. Si Maymay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan na naninirahan sa hilagang bahagi ng Cebu, kung saan ang kanilang pangunahing ikinabubuhay ay ang pangingisda. Dahil sa kahirapan ay hindi sapat ang kinikita ng mga magulang para mapag-aral silang magkapatid. Bilang panganay ay nagdesisyon si Mylene na huminto sa pag-aaral at maagang magtrabaho sa edad na 18 para makatulong sa mga gastusin. Dito niya nakilala ang noon ay 40 years old na Swedish national na aktor at direktor na si Steve Abubakar Aalam. Bata pa lang ay pangarap na ni Steve ang maging isang aktor at para makamit ang nais ay napabayaan nito ang pag-aaral at tinuon ang buong atensyon sa industriya. Hanggang sa maging isa itong sikat na aktor at naging bahagi ng maraming pelikula. Kalaunan ay naging isa itong scriptwriter at director. Ilan sa mga pelikula na kanyang ginawa ay ang Gangster noong 2007, Exit noong 2006, at Deep Gold noong 2011. Taong 2008 ay katatapos lamang ni Steve sa ginawang pelikula sa Sweden at nag-itungo ito ng Pilipinas matapos na makatanggap ng isang trabaho bilang producer sa isang malaking film company sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At dito nga nag-cross ang landas nila ni Maymay. Ayon sa kaibigan na mag-asawa, minsan ay namasyal si Maymay sa isang malaking mall sa Cebu City at nailigaw ito. At ang noon ay namamasyal din na si Steve ang hininga nito ng tulong. Ayon sa kanila ay love at first sight o pag-ibig sa unang pagkikita dahil simula sa araw na iyon ay nagsimula ng ligawan ni Steve si Maymay, na nagbunga naman dahil sa sinagot siya ng dalaga at sila ay nagpakasal noong June 6, 2009. Saksi ang kanilang mga magulang, kamag-anak at mamamayan ng maliit na barangay ng Kawit, Medellin sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Suot ang puting gown na isinayaw ng aktor si Maymay sa harap ng kanilang mga kababaryo. Kinainggitan siya ng ilang kababaihan dahil sa nakapangasawa ito ng isang aktor na nagmula pa sa Sweden. Sa harap ng marami ay tinuring siya ni Steve na isang prinsesa at inalalayan na tila ba handa nitong gawin ang lahat para hindi masaktan ang kanyang prinsesa. Ang unang pagkikita at pagsasama ng dalawa ay punong-puno ng pagmamahalan at lambingan ayon na rin sa mga nakasaksi sa kanilang pagsasama. Subalit tulad ng ibang mag-asawa ay nagsimulang magtalo ang dalawa. Ayon kay Mario Fe Buhayan, ang matalik na kaibigan ni Maymay na siya ding tumayong maid of honor sa kanilang kasal, ay malimit niya na makitang nagtatalo ang dalawa. Subalit hindi niya ito pinapansin dahil sa normal naman umano ang ganong pangyayari sa buhay mag-asawa.
Ayon din sa kanya ay hindi na iuwi sa sakitan ng away ng dalawa, kundi nagpapalitan lamang ng masasakit na salita at pagkalipas ng ilang oras ay nagkakaayos din. At dahil nga sa Sweden nakabase ang trabaho ni Steve, makalipas ang 2 buwan matapos ang kasal, ay umalis ang mag-asawa para magtungo sa Sweden at doon manirahan. Ayon sa ina ni Maymay, ay okay naman ang mga naging unang taon ng anak sa Sweden. Maalalahanin umano at mapagmahal si Steve bilang asawa. At kung magkakaroon man ng problema ay agad din naman nilang nagagawa ng paraan at naaayos. Taong 2010, makalipas lamang ang 1 taon, ay ipinanganak ni Maymay ang panganay nilang anak. Sa pagkakaroon ng anak ay tila naman unti-unti nang lumabas ang itinagong ugali ni Steve dahil sa nagsimula na nitong pagbuhatan ng kamay ang kanyang mag-ina. Sa katunayan ay inireport ito ni Maymay sa pulis noong 2011 dahil sa pananakit sa kanya at sa kanilang anak. Subalit matapos ang pag-uusap ay nagkaayos din ang mag-asawa. Sa pagkakaayos ng dalawa ay nagkasakit naman si Maylene at nang gumaling ay nagdalang tao ito sa ikalawang pagkakataon. Subalit sa kasamaang palad ay namatay ang bata sa kanyang sinapupunan. Kasabay nito ay sunod-sunod na pumanaw ang mga malapit na kamag-anak ni Steve na dinamdam nito. Makalipas ang ilang taon noong 2014 ay muli silang binayayaan ng anak. Subalit habang tumatagal ay dumarami ang problema ng mag-asawa. Sumabay pa ang problema ni Steve sa kanyang trabaho. Dahil nga sa may edad na ay umuunti na ang mga proyekto na nakukuha nito at mas lalo nga itong nagdamdam nang hindi makuha ang isang project na matagal na nitong inaasam-asam. Naging mainitin ang ulo nito at araw-araw na rin itong umiinom ng alak na siyang nagiging dahilan ng malimit nilang pagtatalo. Dahil dito, ay nagsimulang magduda ang Child Custody Office ng Sweden kung kaya pa bang alagaan ng mag-asawa ang kanilang mga anak. Ayon kasi sa batas sa Sweden, kapag ang mga bata ay nakakaranas sa mga threats o malalaking risk o panganib sa kanilang kalusugan at personal na developments, dahil sa kalagayan sa loob ng kanilang tinitirhan, ay maaari silang kunin ng pamahalaan para mailayo sa kapahamakan. At bilang proseso ay nagsimula silang magsagawa ng imbestigasyon sa kalagayan ng magkapatid. Ito ay naging isa pa sa mga dahilan na pinagtatalunan ng mag-asawa. Dahil sa labis na stress ay nagsimulang bumaba ang timbang ni Maymay at noong September 18, 2018 ay na-admit ito sa ospital dahil sa sakit na lupus. Dito na nagsimulang magduda ang kanyang mga magulang sa katayuan ni Maymay sa Sweden. Hindi kasi ito nagkukwento sa kanila sa mga problema nito. Kaya naman wala silang alam sa nangyayari dito sa ibang bansa. Nagsimulang magtaka ang ina ni Maymay dahil sa iniwan nito ni Steve sa hospital ng mag-isa, gayong may malala itong karamdaman. Kaya naman kinutuban siya na may problema ang mag-asawa. At para libangin at palakasin ang loob ng anak sa malayo, ay malimit itong tawagan ng ina at kapatid sa video call. Hanggang sa makalabas ito ng ospital noong September 21, 2018. Sa huling pag-uusap nila noong September 23, 2018, ay napansin ng ina ni Maymay na iba ang kinikilos ng anak. Tinatanong niya ito kung okay lang ba siya, kung minamahal ba siya ng asawa, inaalagaan, subalit nananatili lamang itong walang kibo. Sa kanilang huling pag-uusap ay sinabi ni Maymay na kahit na anong mangyari ay mahal na mahal niya ito. Agad din itong sinasaway ng ina at sinasabing walang masamang mangyayari. Ayon kay Maymay ay hindi na niya kaya ang mga nangyayari. At nang maputol ang kanilang pag-uusap ay nangako ito na muling tatawag sa ina, subalit wala nang Maylene ang tumawag. Sinubukan nila itong tawagan subalit hindi na ito sumasagot. Hanggang sa makatanggap ng mensahe ang nakababatang kapatid nitong si Angelo mula sa isang Filipina na nagpakilalang si Leonor. Ayon sa kanya ay kapitbahay siya nila Maylene sa Sweden at dito nga ay ibinalita nito sa kanila na wala na si Maylene at pinatay ito ng kanyang asawa. Dahil nga nasa malayo ay hindi nila alam ang gagawin.
Kaya naman agad silang lumapit sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Cebu na tumawag sa embassy sa Norway para kumpirmahin ang balita. At dito nga ay kinumpirma nila na patay na si Mylene Conde Sinambong. Nangako ang DFA na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang sinapit ni Mylene at maibalik ang katawan nito sa Pilipinas. Sa mga news article na lumabas sa ating bansa, si Mylene ay namatay matapos na magtamo ng malalalang injuries dahil sa ginawang pananakit at pambubugbog sa kanya ng kanyang asawa na si Steve. Subalit sa mga articles na lumabas sa Sweden, noon naman noong September 23, 2018 ng gabi, habang naghahanda ng hapunan sa kusina, ang mag-asawang Steve at Mylene ay nasa sala naman ang ina ni Steve at inaalagaan ng dalawang apo. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. Ayon sa ilang reports ay nais na ni Mylene na makipagdiborsyo sa asawa at umuwi ng Pilipinas, kasama ang dalawang anak. Ikinagalit ito ni Steve at dito nga ay sinaktan niya si Mylene at nasaksak niya ito. Ayon sa ina ni Steve ay nagulat na lamang siya nang lumabas si Steve mula sa kusina ng duguan at sinabing tumawag ng pulis at ambulansya na agad naman niyang ginawa. Nang magtungo ang pulis sa bahay nila Steve sa Kista, Stockholm, Sweden, ay agad ding diniklara ng paramedics na wala ng buhay si Mylene. Nakuha din nila ang isang patalim na siyang ginamit na murder weapon sa crime scene. At sa kanilang ginawang panayam kay Steve ay inamin nito ang ginawang pagpatay sa kanyang asawa. Si Steve ay agad na dinakip ng mga pulis at sinampahan ng kasong pagpatay. Sa ginanap ng mga pagdinig sa kaso ay isinalaysay ni Steve ang sunod-sunod na problema na kinaharap nilang mag-asawa. At inamin din nito na nakainom siya nang gawin niya ang krimen. Dahil dito ay sumailalim si Steve sa isang mental evaluation at base sa naging resulta, ang aktor ay nakaranas ng serious mental disorder at wala ito sa tamang pag-iisip nang gawin niya ang pamamaslang. Sa tulong ng DFA ay lumipad patungong Sweden ang nakababatang kapatid ni Mylene na si Angelo, kasama ang ilang kamag-anak na nakabase din sa Norway para makita ang katawan nito at magkaroon ng update sa kaso. Subalit sa kabila nito ay naglabas ng pahayag ang DFA sa publiko noong November 27, 2018 na hindi na maiuuwi si Mylene ng Pilipinas dahil na rin sa kalagayan ng bangkay. Si Mylene ay inilibing sa Sweden. Ang seremonya ay dinaluhan ng kanyang kapatid, mga tiyahin, dalawang anak at mga biyanan. Nangako naman ang DFA na gagawin nila ang lahat para makuha ang kustodiya ng mga anak na naulila ni Mylene na noon ay 10 at 4 na taon pa lamang. Subalit dahil nga sa malaki ang kanilang role sa ginagawang investigasyon, dahil sa nasaksihan nila ang pag-aaway ng mga magulang at pagkamatay ng ina, ay pansamantala silang isinailalim sa kustodiya ng gobyerno ng Sweden. June 21, 2021, matapos ang 3 taon na pagdinig, ay hinatulan si Steve Abubakar Alam ng guilty sa pagpatay sa asawang si Mylene. Siya ay hinatulan ng 6 na taong pagkakakulong. Ang kalagayan ng kanyang mental health ay nagkaroon ng malaking role sa mababang sentensya ng hukuman. Dahil sa napatunayan na wala ito sa tamang pag-iisip nang gawin niya ang pamamaslang. Kung pagbabasehan ang ibinigay na hatol ng hukuman, ay ilang taon na lamang at muli nang makakalaya si Steve at hanggang ngayon ay wala pang balita sa kustodiya ng mga bata. Ang kwento ni Mylene ay ilan lang sa mga Filipina na nakakaranas ng domestic violence at namamatay sa ibang bansa sa kamay ng mga lalaking nangako sa kanila ng magandang buhay. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.